Oh, yan. Thank you so much, guys. So it's an honor to be your guest speaker for tonight para ma-educate po tayong lahat in terms of what are you going to be in the next coming months and the next coming years or sa mga susunod na kabanata kapag ginawa mo ang negosyo natin sa Project High and what is it that in store for you in the next coming year sa Meet Your Future. Okay, so una po sa lahat, syempre batiin po muna natin lahat ng mga nanonood diyan. Ang dami nanonood. Oh. Good evening, sir. Yes. For all sa mga business partners po nating mga OFWs. Yan. Sa nasa Saudi Arabia, may mga nagpapa-shout out. Ayan oh. Yan, ang dami. Hindi ko pa kayo maisa-isa but of course yung mga nasa Middle East, mga nasa Saudi Arabia, shout out Kuwait, okay, si ayan, Kuwait, from Middle East, from Saudi Arabia, Abu Dhabi, if there's delegations or mga naka-online ngayon na nanonood from Canada, United States, Cyprus, yan, good evening. Good evening po sa inyo. Siguraduhin ko pong marami po kayong matututunan ngayong gabi. Ayan, from Taiwan. And of course, yung mga nasa Qatar. Yan, Abdullah Kaurak, Rama, saan ba yan? Meron din mga taga Camarines Sur. Of course, yung mga taga-local po natin, mga taga Camarines Sur. Meron nasa Greece, meron nasa Damam. Merong mga nasa Canada. Ayan, UAE, Hong Kong. Yan, good evening po sa inyong lahat, mga taga North Cotabato, Japan. Japalengke daw, Malaysia. Ayan, so from Malaysia, of course, Bulacan, Qatar, yan, Lebanon. Kamusta po sa Lebanon? Yung mga nasa Metro Manila, of course. Yan, Jeddah, Saudi Arabia, Kuwait, Batangas, Alaen, Marawi City, France, Tugigaraw, Siargao, GMA, Cavite. Yan, so magandang gabi po sa inyo lahat. Oh, meron nasa Pakistan. Okay. Meron po bang mga nasa Los Angeles, California na currently ay in range of fire? Yan. So, ladies and gentlemen, good evening. Welcome to a wonderful event po ng Project High, the Meet Your Future, of which pasok niyo na po lahat ng mga business qualifiers nyo or meron po ba ditong mga hindi pa rin po part ng business team ng Project High community. This is the perfect time for you to decide after my discussion about your Meet Your Future. So ano meron sa Meet Your Future? Well, technically, napaka-broad concept po nito or napaka-konti lang ng po discussion po dito. Most likely, I wanted you to see guys, ano ang naghihintay sa inyo kapag ginawa mo ang negosyo na to. Yan, so may taga Sibugay, no, Sibugay, saan po ba? Camarines din po ba yan? Yan, Pampanga, yan. So, welcome to Meet Your Future. This is a virtual session that will discuss about ano ang naghihintay sa iyo dito kapag ginawa mo ang negosyo na to. And this will also tackle important discussions and matters in terms of money para maintindihan po natin bakit may mga tao gumagandang buhay at bakit mayroong hindi. So some of you makaka-relate po dito kasi bakit? Una, I'd like to introduce myself. So my name is Michael Jobet Fornoles Bihado. Elite Global Ambassador Prime of the highest position na po sa company right now. And I was able as well na makapag-hit po ng travel natin sa company po natin, local and international travels. Yung mga naging ranks din po natin sa project. So from 2020, top 20, nag-top 20 rin po tayo sa project noong 2020. Noong 2021 po, nag-top 5 din po tayo. And noong 2022 naman po, we hit yung rank number 2, nag-top 2 na rin po tayo sa buong project, of which nabigyan po tayo ng reward ng full expense paid trip Asian cruise na I think to set sail within this year. Yeah, so nakaka-excite naman nun guys, ang daming pa-reward ni Project High. So pa-type naman ako ng exciting rewards from Project High. Yan. So maraming naghihintay po sa atin ng magandang buhay so long as tatrabahuhin po talaga natin yan. So brief background, let me first introduce myself. Graduate po ako ng Information Technology. Yes, so graduate po ako ng Information Technology 2012 sa Bicol University, Pulangi Campus. May mga taga Bicol ba dito?
Kung may mga taga Bicol man na nandito ngayon nakikinig 'no, marahay na banggi tabi sa Indugabos. Yes po, yours truly is a Bicolano by blood, dugong Bicolano po. Kung may mga Bisaya man, maayong gabii, yan. Kung meron bang mga Ilonggo, Ilonggo, mga Ilocano, naimbag nga rabii. Yan o, marahay na banggi din mentor. Aba, may mga Bicolano pala. O marahay na banggi, tabi sa Indugabos, or naimbag nga rabii, o kaya ay naimbag nga rabii, tapos ano ba yan? Naimbag nga bigat, naimbag nga rabii. Tama. O basta yun, maayong gabii. Yan. So, good evening ladies and gentlemen. Ayun no, mayroong mga Ilocano nga. Oh. Ano ba sa Ilonggo? Ibig sabihin ng good evening. O, marahay na gabi. No? O, marahay na gabi tabi sa ngamin. Kunada. Yan. So I graduated Information Technology 2012 and karamihan po sa atin katulad po ninyo na naging first timer din po sa ganitong klaseng business opportunity of which wala pong kaalam-alam sa digital world. Even ako naman po wala pong experience dito kasi ang alam ko is mag-ayos ng mga computers, magkumpone or at least to know the latest softwares o kaya ano yung latest na laro, online games o kaya LAN games. Yun po yung tawag niyan, expertise ko. So that's the life before doing this kind of wonderful business po ng Project High. And nakakatuwa lang ho kasi when I did this business over the past 1 decade na rin po, no? Isang dekada na rin po tayo nagnenegosyo. Nakakatuwa, no? Fast forward po natin, ito po yung nangyari. Kumikita po tayo ng 6 figures kada buwan, nakadalawang sasakyan, at katulad ng pangako ng karamihan, marami po akong na-experience po dito na first time. Yes po, marami pong first time na na-experience po dito, tulad po ng unang pagsakay po ng eroplano. Yes po, it's my first time na makapagsakay po ng eroplano because of Project High. And of course, under the mentorship of Mentor Joseph Lim, walang iba po ang ating nag-iisang GOAT ng industriya po natin, Mentor Joseph Lim. So sobrang pasalamat po tayo. Shout out naman po natin or pasalamatan naman po natin sa GC po natin. Thank you, Mentor Joseph Lim, for being such a visionary officer for all of us, for us to become the person that we are right now because of our wonderful business system sa Project High. Yan. So, imagine niyo kung kayo naman po yung kumikita ng 6 digits kada buwan, magkaroon ng sasakyan, pangatlo na po tayong, magiging pangatlo na po ang sasakyan po natin ngayong taon. And I'm planning to buy a sports car within this year. Yes, so sobrang nakaka-excite. So kung ano mang sports car na yun, akin na lang yun. Basta kulay blue siya na basta. Sports car naman po ang target ko within this year. At nakaka-excite kasi it's not only that na nagkaroon po tayo ng mga material goals, kundi na-educate po tayo. When I say na-educate po tayo, nabago yung perspective ko, pananaw ko pagdating sa ganitong klaseng industry. Kasi I was also skeptical, sobrang skeptical. And I do believe na yung mga nag-a-attend dito ngayon sa Zoom, skeptical rin po kayo dati. Afraid of mamuhunan, afraid to start this kind of industry, afraid to do something new. Tama ba? Afraid to jump on a leap of faith. Kasi most especially sa mga kababayan po natin, mga OFWs na nakikinig ngayon, tapos yung mga nandito sa Pilipinas, you don't know where to put your money or matatakot ka kung ano yung gagawin mo. Agree? Tama po ba? Matatakot ka kung saan mo ilalagay ang pera mo or what to do. Or definitely, ano yung pwede mong gawin simply because we lack experience, number one. Pangalawa, wala tayong kaalaman. Pangatlo, baka meron ka ng experience before na nagpadala ng pera, pero in return, wala sa'yo nakabalik. Amen? Or another thing is maybe you have experienced na you have tried to do businesses before but it has failed. Tapos ikaw, you're so afraid to try it again once more kasi natatakot ka baka magkamali ulit or baka ma-experience mo yung the same. So the good thing is, iikot lang po tayo saan? Sa inspiration, mindset, motivation, and then education. I-educate ko po kayo in terms of money, bakit sobrang ganda ng negosyo na meron po tayo sa Project High. So is that clear? Kasi we also had failed shares of our struggles and failures.
Sabi nga lagi ni Mentor Joseph Lim, huwag kayong matakot sa failure because failure is one way or another a stepping stone for you to become much more successful. Bakit? Sa kada lagpak po natin sa buhay, kada failure po natin, hindi naman po talaga siya nakakatakot. It's just called a little bit of mistake kasi sumusubok ka. Pansinin niyo yung mga taong hindi nagsa-succeed. Mostly, those people na hindi po nagsa-succeed sa buhay ay yung mga never nag-take ng opportunity to try. Bakit? Una, takot po tayong mahusgahan ng tao. Amen? Kasi yung mindset na, ano na lang sasabihin ng asawa ko? Ano lang sasabihin ng pamilya ko? Ano na lang sasabihin ng kamag-anak ko? Na eto, nagbebenta-benta na ako, nag-i-aim global na ako, nagpa-project kayo na, eto na ginagawa ko. Guys, there's nothing wrong about it. Kasi bakit? Ang kailangan lang naman natin is ma-equip po kayo fully for you to understand thoroughly the industry that you are in. Am I clear? Ngayon, kanino to dedicated tong negosyo na to? Para kanino to? So number one, these are definitely for fathers out there. Wait lang, ayusin ko lang ng konti yung slide ko guys ha. So number one, this opportunity is definitely dedicated for fathers who work at night na pagod na. Ibig sabihin na pagod na, they're already alam mo yon na parang every gabi na lang o kaya sa mga OFWs po natin diyan, mga kababayan po natin na pagod na magtrabaho. Para po to sa mga tatay na nagtatrabaho ng late night or graveyard shift. At para naman po 'to sa mga breadwinner or para po sa mga mother who wants to get out of debt, ibig sabihin makawala sa utang, mabawasan ng utang, makabayad ng utang, para po 'to sa inyo 'no, sa mga nakikinig ngayon. O kaya sa mga magulang po natin, parents who are working abroad, na pagod na kasi ilang years na hindi nakakauwi. Ang naiipon ay endome, sakit sa ulo, o kaya resibo. So para po 'to sa inyo. And these are also as well for the married daughters na kailangan ng tulong. So dedicated po 'to para sa inyo. Para po 'to sa mga single boys or single ladies or nasa 30s na naghahanap na ng maasawa kasi hindi na naasawa kasi walang pera, hindi na nakakapag-ipon, gusto na mag-settle for good. These are also as well for supervisors, managers, and employees who are just living from paycheck to paycheck. Alam niyo yun, nasa right tricycle, nakakapagod, no? Kasi one thing I realized, ladies and gentlemen, after I graduated, um, before pa man po ako graduate ng college, ang mindset ko na po is a little bit different. When I say a little bit different, wala po talaga sa mentality ko na after graduation is magtatrabaho ako kasi medyo alam ko na po kasi yung background ng family ko. My mom is a teacher and she lives from paycheck to paycheck. And ang paycheck to paycheck, alam niyo naman po yan, 'pag sweldo masaya, 'pag wala ng sweldo malungkot na. So, gano'n po, do'n po umiikot ang buhay po namin. And my mom is also a people pleaser. Isa po sa nakita ko po ang nanay ko, isa po sa pinaka sobrang bait, literally gets so abused. Kasi kapag may humihingi po sa kanyang tulong, be it money, be it anything material or pagkain o ganyan, matulungin po. And both my parents are gano'n. Nagpapautang, nangungutang po ang nanay at tatay ko para ipautang din. Ang cute, 'di ba? So for this webinar, this virtual session po ano, dedicated rin po ito para doon sa mga merong unhealed traumas in terms of finances. About time para i-heal po natin yung generational wealth po natin, sa atin po magsisimula. So dedicated po 'to para sa inyo. That's why I want you to listen well, no? Dedicated din po ito para sa mga supervisors, sa mga 50 years old pataas na hindi pa kayang mag-retire, mga sa 40 years old na. Kasi tumutulong tayo palagi sa mga kamag-anak natin, sa mga may pinapaaral, sa mga may sinusuportahan. Tama, lalong-lalo na po sa mga OFWs na nagpapadala, hindi na bigay ng oras para sa sarili niya, who can no longer love themselves because we loved our family so much na nagpapadala ng pera sa kanila. Tama, para po 'to sa inyo. Kaya huwag masyadong magpapadala ha, lalo na po sa sinabi niya na mahal ka niya kasi hindi naman talaga. Masyado naman kayong seryoso, binabasa ko yung mga comments ninyo. Kaya so konting ngiti naman po tayo diyan. I hope na napapangiti ko po kayo 'no. At para rin po 'to sa mga negosyante.
na sumubok na ilang beses ng, lumagapak ang mga negosyo nila para po 'to sa inyo. Kasi ako mismo ho, experienced businessman din ho ako. I've tried many number of, businesses already. Nag-try po ako mag-iPhone, shop business. It has failed. That was 2017. Nag-try din po ako 2018 resto business. It has also massively failed. In 2019 nag-try din ako ulit for the second time around. It has already failed as well, nag-fail din. At medyo malaki-laki yung perang nawala po dun. Nasa 6 figures din po ang nawala ko po nun. Yung kinita ko, out of the business na meron po tayo, I try to diversify. So ang nangyari ayun lagapak. Selosa pala pera, dapat pala inaalagaan mo siya. So matututunan niyo rin po 'yan kasi sa mga entrepreneurs who have failed massively sa many number of times na nagnegosyo o kaya sa mga OFW na paulit-ulit ka nagpapadala ng pera, tapos hindi mo alam kung anong gagawin mo sa pera mo. 'Di ba manage po natin ng negosyo natin sa mga kamag-anak natin. Ngayon I came to realize why we fail. It is simply because, number one, we don't know how to monitor. Pangalawa, kung i-monitor mo man, too late, lugi na. 'No? Lugi na. Hindi mo na ma-monitor kasi number one, wala ka dun, hindi ka naka-hands-on. Tapos hindi mo rin alam, paano papatakbuhin kasi nga you are away. So parang ikaw ay isa sa mga investor, financer, you are not hindi mo nache-check yung negosyo mo. So we have a better way that's going to be, specifically designed para sa'yo. So para po 'to kanino? Sa mga 60s or 65 years old who cannot afford to have great medication. Bakit? Karamihan 'di ba when we retire, 'pag karamihan 'pag nag-retire at 60s, no, 60s, yung pinagpaguran mo sa trabaho for 40 years. Ang nangyayari, yung pang-retirement benefit, akala mo benefit, pampa-hospital pala, retirement hospitalization cost pala yun, 'no? 'Di ba yung kasu-kasuan mo, may arthritis ka na, yung high blood mo, 'di ba? Pang-maintenance na lang pala. So, yung mindset that we were told na kapag nag-retire ka na enjoy life, kalokohan. Lalo pa po ngayon, tinanggalan yung PhilHealth Fund, right? So, it is, very expensive for you to be sick within this, itong mga panahon na 'to. So, sana naintindihan niyo na naka-design po 'to para sa inyo. O para kanino pa 'to? Sa mga Pilipino na pagod na po na ang bansa po natin third world country kasi napakababa po ng suweldo. O agree? Sa mga ang kinikita lang po buwan-buwan 16, 15,000, 18,000 pababa, 20, 30,000, mas lalo pong kailangan niyo ho 'to na ma-educate po kayo. O para kanino naman po 'to? Para po sa mga espirituwal na tao na na madasalin. Hmm, bakit kailangan po 'to or, bakit naka-dedicate po 'to sa mga espirituwal na tao na madasalin na who keeps on praying, kanino? Kay Ama, kay Allah, kay Buddha, kay Jesucristo, kay Santo Niño, Viva Fit Señor Santo Niño, kasi Sinulog Festival, tama? Sa mga Jehovah, sa mga dating daan o spiritual, whatever it is, kung ano man ang relihiyon mo, qualified ka po dito kasi bakit? Baka nagdarasal ka palagi, bigyan ka ng oportunidad, mind you, kahit po magdasal ka ng matindi, kahit tawagin mo po lahat ng santo, 'no, kahit magpakita pa po sa'yo si Judas. Mga kapatid, 'pag hindi po tayo gumalaw, wala pong magbabago, naintindihan? 'Yan, so para kanino ulit 'to, dedicated sa mga estudyante na gustong makatulong din sa mga nanay-tatay nila. 'Yan, sa mga estudyante na sakit sa ulo, 'yan, natawag sa'yo ng nanay-tatay niyo black sheep, o patunayan niyo hindi kayo mga black sheep, mga tupa, okey? So, para din po 'to sa mga outcast, sa mga tambay na lagi napapagsasabihan na wala ka ng magbabago sa'yo, oh 'yan. Para po 'to sa'yo, 'di ba, na gustong magkaroon ng impact, na gusto mong patunayan sa sarili mo na ikaw ay isang malaking ambag kung bakit ka nabuhay sa mundong 'to. 'Yan, so may meron pa ba akong hindi nadaanan o sa mga PWDs din po na gustong magdududot-dot-dot o kaya sa mga empleyado na minsan nasa trabaho na may mga idle time like security guards or yung mga nasa restaurant business, na nasa restaurant na mga tumatambay lang naman na nag-e-ML kapag bakante, para po 'to sa inyo. Okey, simulan na natin. So, bakit niyo kailangan magkaroon ng extra or additional income sa panahon ngayon? Ladies and gentlemen, magkaiba po ang salary at yung gastos po natin. Minsan nakakalungkot pong tingnan.
Yung sweldo po natin fixed pero yung gastos natin hindi. Agree? Tama? Malungkot na katotohanan. Ang laki-laki ng gastusin pero yung sinesweldo mo maliit. Meron tayong tinatawag na fixed expenses, I mean fixed salary pero yung gastusin hindi po siya fixed. Why? Simply because, ang sahod mo napakaliit lang. Imagine nito breakdown, bigyan ko ng konting breakdown. If you have a small family or ikaw ay, nagsisimula pa lamang sa isang lipunan na ang gastusin mo budgeted, sa rental mo kung medyo apartment ka lang ho na maliit, that's 5,000 minimum po 'yan. Eh, paano kung naka-condominium unit ka? Ibig sabihin nun bed spacer ka lang. So, ₱5,000 is not enough. Kuryente, tubig mo nakadepende pa rin po 'yan kung saan kang probinsya. Kung medyo maliit-liit ang gastos mo, electric consumption maliit lang po 'yan, around 2,000 lang 'yan. Tubig ₱500 lang din po, mga ganyan. Usually maliit. Internet connection, almost a must na po na may internet connection ng kada household po natin, tama? Ngayon kung i-breakdown mo 'to, the reason kung bakit ang sahod mo ay hindi sapat kasi bakit, hindi po namo-monitor yung kinikita mo. I mean, hindi mo namo-monitor yung ginagastos mo. Mas malakas kang gumastos kumpara sa mas malakas kang mag-ipon or i-multiply or never mong naintindihan bakit importante na dodoble ang kinikita mo sa trabaho. Now, kung nagtatrabaho ka at hirap kang makaipon, the problem isn't your salary. The problem is the taxes, the bills, the utilities. At hindi rin po sila ang problema sa totoo lang. Paano ko po napatunayan na yung sweldo, hindi rin po yung problema. Guys, magkaroon kayo ng mentality, i-adapt nyo sa panahon ngayon na ganito. What do I mean na kailangan yung ma-adapt yung mentality na ganito? When I say na you have to adapt the mentality na ganito, ladies and gentlemen, when I say na you have to adapt the mentality na yung sweldo mo is no longer enough. Kasi bakit? Meron kang taxes na binabayaran, meron kang bills na binabayaran, yung groceries mo, yung contributions mo, yung insurance mo, 'di ba? Yung gusto mo na travel, miscellaneous expenses, utilities, yung minsan na napaisip kang kumain na ng buffet, a little bit of reward sa sarili mo. Guys, ulitin ko, ang sahod ang hindi problema. Alam niyo ang tunay na problema? Ang tunay na problema is hindi ka nag-iisip paano madagdagan ang sweldo mo. So if you work in the government area, kung nagtatrabaho ka sa gobyerno, hintayin mo ma-promote ka. Same way kapag nasa private ka, manager ka or supervisor ka, naghihintay kang tumaas yung position mo para tumaas yung sweldo. The truth is hindi mo kailangan hintayin na tumaas ang sweldo mo. Bakit? Simply because, ladies and gentlemen, gaano po ba kadalas tumaas ang sweldo sa Pilipinas? Gaano kadalas? Sa isang taon madagdagan ka lang ng siguro ₱20, ₱25, ₱50 per month. Magkano lang po 'yan or sabihin natin ₱100 per month madagdagan sa loob ng isang taon. That's extra 1,200 in a year. 'Di ba yung iba parang sobrang baliw na baliw sila sa, grabe dati ₱600 ngayon ₱700 na. Hindi niyo man lang ba nare-realize na nadagdagan yung load ng trabaho mo pero ang dinagdag lang naman 100. Pero magugulat ka parang hindi naman siya nadagdagan simply because of inflation rate or yung mga expenses na meron at kulang na kulang para sa pangarap mo. That's why hindi mo na-achieve yung goals mo, pangarap mong bahay, sasakyan, travel, 'di ba? Lahat po 'yan nangyayari kabaliktaran, 'no? So when I say nagiging kabaliktaran, hindi po natutupad. O andiyan pa yung inutangan ka, yung nagpautang ka naman kasi nangako sa'yo na babayaran ka sa katapusan. Ikaw naman umasa ka, hindi mo naintindihan kung anong klaseng katapusan. Katapusan ng buwan, katapusan ng mundo, katapusan niya o katapusan mo. So, nakakatawa man pong pakinggan, pero sad reality. Tama. So, wala na napupunta sa drum ng ano mo, pangarap mo. Kasi bakit? Butas na yung sweldo mo sa mga gastusin pa lang. So, the only way to combat para tumaas ang kinikita mo is dagdagan po yung pinagkakaperahan mo. Wala pong ibang solusyon. Sa mga nasa United States and Canada, pwede kang mag-dual or triple job. Sa Philippines, hindi po dito uso dual, triple job. Ang uso po dito, magreklamo. Pag kulang ang sweldo, magwelga.
Kapag kulang ang sweldo, 'pag hindi nakukuha yung gusto, sisihin ang gobyerno. Yan ang uso sa atin. Welcome to Philippines. So, nakakatawa 'no? Pero yun ang katotohanan. Oh, kasi bakit? Sa bakanteng oras ninyo maglaro, 'di ba? Manood ng ML, manood ng drama, manood ng Tulfo, manood ng boxing, manood ng Coco Martin, and none of those, ang katotohanan na none of those will help you. Tama o tinatamaan na? Tama o 'di ba, sa mga OFW. Sa totoo lang may oras po kayo, ayan oh, teleserye, nagsasabi, "Wala kasi kaming oras sir, busyng-busy sa work." Sus, mga itsosero-itsosera, mga palaka na 'to. Tamad ka lang, yun ang tunay? Masakit po ba ako magsalita? Well, ang sabi ko po dito, ulitin ko, hindi naman po ikaw yung pinapatamaan ko, yung katabi mo. Kasi, tignan mo, babros-bros lang naman, ayun may scatter pa daw, ayan, sugal, yan, talpak pa more, logis, diyan kayo magaling. GCash is life, o sige utang muna, o sugal here. Alam niyo kung bakit minsan ang problema, inaasa po natin sa sugal, sa lotto, sa bingo, sa letrang B. Benta. Oh, nage-gets niyo? Yun po ang problema. So, okay, ayan o, max win o, paldo, ayan o, 'di ba ang daming tinatamaan. So, the problem ladies and gentlemen, kahit magpataas ka pa ng ranggo mo sa trabaho mo, kahit tumaas ang sweldo mo, ang katotohanan po hindi tumataas ang sweldo. Gusto niyo pong ano, gusto ko bigyan ng sample why. Sample why, ito. Sa mga nakaabot po dito ng per kilo ng bigas, magkano? Sa mga sa mga bumibili po ng bigas dito dati, magkano po inabutan ninyo? Kasi at my age, yung medyo may ano na ko na, mulat na ha, yung may tamang kaisipan na, inabutan ko po ang kilo ng bigas around only 18 pesos and 20 cents ata or 17 pesos and 50 cents. Hindi po yan NFA. Ay, NFA pa po yan. At ang binibili ko po dati 'pag NFA mga 25 pesos ganyan. Pero ngayon magkano na po ang kilo ng bigas? May idea po kayo? Ang kilo po ng bigas right now is around 60 pesos, 50 pesos, 70 to 80 pesos. Pansinin niyo kung gaano sobrang nag-shoot up yung expenses. I mean yung ano, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. And dati, ang isang pamilya 'no, you can still afford to go to what? Restaurants. Nadadala mo pa yung mga anak mo. Nakakakain pa kayo ng maayos. Tama, nabibili pa lalo na po ito, magkano po dati isang buong manok ng Andox? Ang isang buong manok ng Andox, that's only 200 pesos before, pero ngayon 400 na. Tama ba? Nakita niyo yung difference? Guys, wala kang choice. Lalamunin po kayo ng mundo. Puwede kang magreklamo ng magreklamo ng magreklamo ng magreklamo habang buhay, but the truth is, none of it will solve your life. Naintindihan ninyo? Kasi may pangarap ka, eh. Tama, magreklamo ka, makuha mo ba pangarap mo? Of course not. So, how titingnan niyo babudgetan yung pangarap niyo. Kasi 'di ba nung grumaduate ka ng college or 'di ka pa nga guma-graduate, 'di ba may pangarap ka na, eh. Naalala mo nung kinder ka, yung sinabi mo, "When I grow up, I want to be." Anong sinabi mo? Naalala mo? "When I grow up, I want to become an engineer." Na-realize ko, guys, ang daming math ng engineering, eh, di ako gano'n kagaling sa math. Kaya nag-IT ako. So, ngayon bigyan natin ng presyo. Kasi do you believe na ang pangarap may kaakibat na presyo? There's a price you have to pay for on achieving those dreams. Example, house and lot. Kung ang house and lot ang budget mo is 10 million pesos sa panahon ngayon 'no, ang 10 million guys napakaliit na po niyan. Sobrang liit na po niyan ng 10 million pesos. Ang condo nga po dito sa Metro Manila 5.5 million to 7 million. Ano lang po 'yan, 1 bedroom tapos minsan loft type pa. Ang liit, ilang square meters lang, siguro around mga nasa, 40 to 45 square meters, ang liit, 'di ba? So, why am I, discussing you this, ladies and gentlemen? Simply because yung pangarap po natin hindi na po natin natutupad or hindi niyo na nakukuha yung mga goals ninyo sa buhay simply because you don't know how to calculate, tama? Kasi ang gusto mo na lang mabuhay makakain na lang sa isang araw, maka-survive. Sino sa inyo nangarap na lang ng gano'n? Or parang nagkaroon na lang ng mentality na, "Okey lang 'yan basta importante nakakakain ng pamilya ko 3 times a day."
okey naman po yun, but the problem is, isusuko mo ba yung pangarap mo just because you don't earn enough money or puwede ka rin naman, ituloy mo yung pangarap mo, mag-isip ka ng ibang pagkakakitaan o pagkakaperahan para mas kumita ka ng malaki. 'Di hamak na mas magandang mentality yun, agree? O ngayon, budgetan natin. Imagine mo kung yung sweldo mo kada buwan is, 30,000 or 40,000. If you are able to save 10,000 pesos respectively monthly, religiously, take note 10,000 nakakapag-ipon ka. 10,000 multiply mo po ng 12, in 1 year may 120,000 ka, kung nakakapag-ipon. Tama? Religiously, take note, if you're able to earn or to save 10,000 pesos per month sa trabaho mo religiously, may 120,000 ka per year. I-multiply mo ng 40 years, may 4.8 million ka. Kulang na kulang pa ho para ma-afford yung house and lot. Tama, mali? Sunod, basic na sasakyan. Guys, medyo ang sasakyan po ngayon, if you're dreaming of having a car, kung sedan, basic na sedan siguro under 1 million, like, Honda City, that's 1.2 M. Kung Honda Civic ang gusto mo, mag-ready ka na ng 1.7, 1.8 to 2 million pesos. Dream travel mo, nakadepende pa sa lugar. May mga dream travels kayo? Tama? May mga dream travel kayo, 'di ba? Anong travel yon? Travel to Taytay, Taytay Rizal. Para may pangarap po makapunta ng New York, kasi ito nakita niyo ayan, oh, Statue of Liberty, that's in, New York, right? Tama ba? Nasa New York ba yung Statue of Liberty? May pangarap ka to travel these things, these countries. O puwede ka makapag-travel sa New York. New York, Cubao. So karamihan hindi natutupad. And worst comes worst, wala ring savings, walang ipon. Kaya ending when you reach a certain age at 50s, 60s, 'pag wala kang ipon, ano mangyayari? Mangungutang ka for your medication. Sad reality. Or minsan pinapangutang mo yung medication na kailangan ng nanay, tatay mo or ng kung sino man sa family members mo. Kasi bakit? Walang pera. Now the question is, how can we achieve these things? Well, we have a program called The Power of Two, no? Itong Power of Two. Pero muna, balikan ko muna 'to. Guys, dreams. Alam niyo ba ang dreams may dalawang ibig sabihin? Narinig ko 'to sa isang kaibigan ko. Sabi niya, ang dreams dalawa, dalawa 'yan. Isang panaginip at isang pangarap. Ulitin ko, dalawa ho ang ibig sabihin ng dreams. Isang panaginip at isang pangarap. Eto ngayon ang malaking tanong po sa lahat na nakikinig ngayon. Alin ka at asan ka sa dalawa? Isa ka pa rin ba sa laging nananaginip na makuha yung mga bagay na gusto niya? Or isa ka sa mga you are already living yung pinapangarap mo dati? May na-achieve na ba? May nakuha na? Kumita na ba? O hindi pa? Because if the answer is no, well, maybe this is a wake-up call for you to understand and realize na yung pangarap, kabaliktaran po niyan, bangungot. May mga binangungot na po ba dito? Yun po kabaliktaran ng pangarap. 'Di ba? House and lot, house for rent 'yan. Kaya nga sa Philippine setting 'di ba uso yung tinatawag natin na extended family. 'Di ba usong-uso sa Pilipinas yung tinatawag po natin na compound. Bakit compound? Kasi yung kapitbahay mo pinsan mo. Mm. Tama, nangyayari, na-experience? Kapitbahay mo, tiyuhin mo. Kapitbahay mo, lolo mo, lola mo. O tama, mali? Tapos kapag manonood ng TV, kung sino may pinakamalaking TV, dun pupunta kasi nagtitipid sa kuryente. Amen? Na-experience? O yung house and lot, house for rent? Yun ba yung gusto nyo? Malamang ayaw nyo yun. Pangalawa, o yung sasakyan, bakit sabi ko 'pag wala bangungot ang tawag. Habang buhay magco-commute, buti na lang kung cute, paano kung hindi? Cute, 'di ba? O tama. O yung sa ibig sabihin, sasakyan, anong nangyayari? Habang buhay ka mag-ano, sasakay ka ng jeep, MRT, amen? Na-realize niyo ba 'yan? Imaginin mo, nagme-makeup ka o sa mga babae, 'di ba sa mga babae, the most complicated the beings in the planet, girls. Biro lang. Kasi bakit? Before ka pumunta ng trabaho mag-work, maglalagay ka ng mga kung ano-ano sa mukha mo, eyeliner, lipstick, tama? Pang-kilay. Wala pang isang oras, 2 oras 'pag na-MRT ka akala mo warrior ka na, 'di ba? Spartan 'yan. Tama, 'di ba?
Eh, sa mga lalaki po kasi konting pabango lang, pulbo, okey na kami. Pero sa mga babae, 'di ba yung lipstick mo minsan hanggang dito na. Warrior 'yan, oh, kakadasal mo, ayan ginawa kang favorite warrior ni Lord. Nag-enjoy ba? Nag-enjoy ba? Nalilibang ba? Na-entertain? Na natututo? Nag-enjoy, nag-enjoy? So, imagine niyo guys 'no, hanggang kailan mo gusto na nasa jeep ka, pe-pedicab, kababae mong tao nakapalda ka ta's nakaangkas ka, woohoo! 'Di ba? 'Pag nga yan nahihipan, 'pag yan nahihipan tingnan niyo, hindi bagay guys, 'no? Imagine ninyo, yung iba nga hindi gano'n kagandahan, tingnan si Diwata. Si Diwata nga di gano'n kagandahan, di gano'n kapugian, pero living the dream. So, wala sa itsura, nasa level ng standard kung anong tingin mo sa sarili mo, oh, naintindihan? You understand? Wake up. O yung travel mo, tambay. O saan ka tumatambay? Sa mall. Ang ginagawa mo, window shopping. Tama? At pag pupunta ka pa ng mall, hirap ka pa magtanong sa mga sales lady kasi ba walang pambili. O tama, hanggang tingin lang. Hanggang kailan mo gustong gano'n, window shopping. O tama, sa mga lalaki, yung brief mong bacon, yung brief na Calvin Klein, iba na yung brand, Calvin Klein na. Are you following? Yung brief mo dapat na bench naging wench. Peke, hindi mo kabili ng original, eh. So, funny as it may seem, mga kapatid, 'di ba, tawang-tawa kayo, 'di ba? O yung mga babae naman, yung mga ano ninyo, yung mga bikini po ninyo, bikini bottom, sew-in. Ay, nakakatawa, 'di ba? O iba mamaya i-check na, "Ay hala, biko lang yung brief ko, ta's yung ano ko, panty ko, oh my God." O kailan mo kayo last na bumili? Kaya importante may ipon, guys. O 'di ba nakakatawa sinasabi ko, pero sana naman naiintindihan yung sinasabi ko. O sunod, savings. Naku, walang savings yan. Kaya karamihan nakakapunta paulit-ulit sa London. Alam mo yung London? Paulit-ulit yan, alam niyo mga Pilipino traveler yan. Mga Pilipino traveler, oh my God, traveler mga Pinoy. Laging nasa London, London, London. Ang lupit, ang lupit po 'di ba, pero for real. Filipinos are known to be travelers. They travel to London. Yeah, alam niyo London, loan here, loan there. London, loan diyan. Okey, so naintindihan niyo, kaya walang ipon. Oo, nangyari outang, 'di ba, yung outing-outang. So sana maintindihan niyo, 'no? So may solusyon tayo, guys. So the solution is application of the power of to the project sa'tin sa project ay ano 'to, all you have to do is, sign up for a starting capital. Guys, negosyo solution. Oh, naintindihan niyo na lahat ng problema sa trabaho, sa suweldo. Ang solusyon, negosyo. Ngayon kung negosyo naman ang solusyon, anong negosyo naman po gagawin namin? Ito, digital business, tingnan niyo, Imagine niyo, anong ginagawa niyo ngayon, nanonood kayo, tama? 'Di ko nga nakikita mga itsura niyo kung masaya kayo, malungkot, eh. Pero feeling ko naman nakikinig kayo, tama ba? Kasi nakikita ko naman, nakikita mo na may mga nagko-comment naman dito, si Marisa Piolo, "Ang tulog magising po," o mga ganyan. O ayos lang, tama po, nakikinig naman. O tingnan niyo, anong ginagawa niyo ngayon? Nakaupo, tama, mali? Nakaupo ka. O yung iba nakahiga, nakaganyan na, oh. 'Di ko ba nakikita pero sa iba nakaganyan na. O yung iba sumusubo ng pagkain, ha? Linawin ko lang, ayan, pikit na po mata ko, mga ganyan, yung iba nakapikit, okey lang yan pero nakikinig ka pa rin pero na-entertain ka. Imagine mo gagawin mo, attend ka ng Meet Your Future, araw-araw naman 'to. Ngumingiti ka, tumatawa ka, tama? Humahalakak ka pa nga, eh, ginaganon po yung kapitbahay mo, sabi nakakatawa, wala akong ipon pero tunay, gano'n gano'n ang sinasabi mo, tama ba? Tinatamaan pero sana may na-realize. Solusyon, negosyo. Imagine mo gagawin mo dalawa lang. Ang gagawin mo papasukin mo lang po dito. O after which ipakausap mo dun sa sponsor mo, pag-usapan ninyo magkanong capital applicable po sa inyo. Yes po, may capital po 'to. O sabi naman iba, grabe naman may capital. Ayan na naman, na-entertain na ako, tumatawa na ako, okey na sana, tumatawa na po kami. Okey na sana, tumatawa na po ako, entertain na. Kaso may bayad pala 'to, mga gano'n. Guys, iba po yung bayad sa kapital. O linawin ko, ang bayad 'pag bumili ka po ng fried chicken, bumili ka, bayad ka, nilamon mo, kinain mo, wala na, yun ang bayad, ang kapital. Bumili ka ng fried chicken, binenta mo, nagkaroon ka pa ng produkto, nabenta mo, dumoble yung kapital mo, dumoble ibig sabihin tumubo. Yun po ang pinagkaiba ng bayad at kapital, naintindihan? O children? Children!
Pa-type naman ng kapital, 'yan, kapital. 'Yan, children, bakit children? Estudyante kayo, eh. Oh, 'di ba opo, yung mga nasa 40, 50 anyos na nag-uupo, nakakatawa lang isipin na yung mas bata-bata napapaupo yung mga matatanda. Ayan, kapital. Magkano naman pong kapital? Oh, tanungin niyo na lang po mamaya dun sa sponsor ninyo. So, power of two, sabihin natin nagsimula ka December o last month, o 'di ba makadalawa ka na lang may 1,800 ka. Anong gagawin po namin? Ulitin ko, papapasukin mo lang dito sa Zoom. Papa-attendin mo. Tapos pag-usapan natin yung budget na kaya ng budget mo, ng bulsa mo. Malinaw. O ngayon, imagine mo, makadalawa ka na lang kada buwan. O, 2 people nag-sign up. Ngayon, sasabihin naman, oh my God, ayan naman, recruitment. Sabi ko na nga, networking to, power! Mga ganyan. O, teka muna. Sa mga natatakot po mag-imbita, bigyan ko kayo ng konting mindset para mabago yung perspective nyo. 'Di ba sa mga member na ngayon na-invite ka lang, it's either through advertisement o kaya, na-message ka lang. Agree? Na-invite ka, tama? Ngayon ito ang tanong, nung na-invite ka 'di ba nagbabago na perspective mo, mindset mo, nababago na? Amen? Nababago na, pananaw mo, nababago na. So anong pangit po sa imbitasyon? Ako ang mindset ko sa invitation simple lang. Sa kada invite ko baka sakaling may matulungan ako magbago muna perspective, pananaw pagdating sa pera. Saka po natin pag-usapan yung pagyaman, pagbago ng buhay. Unang babaguhin po natin, reprogram po natin the way you think about money. Kasi bakit iniisip mo lagi, scarcity. So tuturuan po mo namin kayo, mabago. Kung tawag niyo po dito, bini-brainwash kami diyan. Yan yung pwede niyo sabihin, bini-brainwash kami diyan. Eh teka muna, na-brainwash ka rin naman diyan sa trabaho mo, sinabihan ka, "O trabaho ka dito, work." Yayaman ka, yumaman ba? Gumanda buhay. Hindi, 'di ba? Papalitan mo lang yung mga ginagawa mo na walang kuwenta, na kaka-browse mo lang sa reels, kaka-browse mo lang sa TikTok. Papalitan lang po natin na ito na gagawin mo. Oh, meron nga naghaw lang si Xiaomi 23028 RN CAG, ayan, pangalan mo yan, si Xiaomi, naghaw lang po. Imagine mo naghaw lang. O ngayon 'di ba na-entertain ka, gumaganda na yung buhay mo, paunti-unti. Alam niyo nung nagtiwala lang po kayo dun sa mga mentor niyo, nabago na buhay niyo. Yung pag-join mo pa lang nabago na buhay niyo. Ang tawag ko po diyan, na-training ka na. When I say na-training na, nagbago na yung tingin mo pagdating sa pera, dun pa lang ho panalo na kayo. Paano pa 'pag kumita kayo ng malaki, 'di ba? Oh, again, ang pag-iimbita, 'wag kang matakot. Nag-i-invite ka not because you wanted to earn, but because you wanted to understand na itong taong imbitahan mo, baka sakaling magbago yung buhay dahil sa'yo. Imaginin mo, hindi ka na matatakot mag-imbita. O tapos sabihin mo yung invite mo, "Dahil sa'kin nagbago buhay mo." Okay, chat mo yung mga mentor mo ngayon, "Mentor, thank you, dahil sa'yo nagbago buhay ko." Oo, hindi pa man gano'n kadami, pero at least yung mindset ko nababago na. Ang galing po nung speaker, imagine ninyo. Papapasok ka lang dito tapos makikinig ka lang, o magkano kikitain mo sa Power of Two? Accumulated possible in 1 year. Malaki, possibility 7.3 million. Why? One of the top earners po ng company po natin, nakapasok po ng top 20, ang kinita niya po in 1 year is 12 million pesos applying the method of Power of Two. Dalawa lang. Hmm, grabe naman po niyan kung hindi ka makadalawa. O baka sabihin ninyo, "Ay, dalawa po, gano'n po ba? Wala po kasi akong kakilala." Grabe ka naman. Gano'n kasama ugali mo, walang dalawa na maniniwala sa'yo. Gano'n kasama ugali mo, ni dalawa walang sasali sa'yo, ang tindi mo naman. O sige, 'wag ng 7 million. I-raise yung proportion natin, 10% na lang ho. 737,000. At least 10% accumulated na kitain mo. Puwede, puwedeng-puwede. Tama? O na-chat niyo na ba yung mga mentor niyo? Pasalamatan niyo. "Mentor, thank you. Because of you, nababago yung pananaw ko sa buhay, nababago yung takbo ng mindset ko sa money, nagbabago yung, mindset ko. Dati lagi akong bad trip, ngayon masaya na, natututo na akong i-embrace yung, failures ko sa buhay, natututo na akong mahalin yung mga mistakes ko." Yun pa lang po panalo na. Sino ba nagtuturo nun sa inyo? Kuha. O yan, mamaya i-chat ninyo, "Mentor, thank you kasi sabi ni Mentor Michael, mag-chat kami." Oo, ibig sabihin inutusan lang po kami, hindi sincere. Biro lang, fast forward. O bakit sobrang ganda na mag-start sa Project High Business, Meet Your Future? Well, simply because guys, marami na pong gumanda buhay dito.
Imagine niyo yun, we are turning dreams into reality. Sino yung mga yan? Meet Mr. J-Boy Albarando, si Mentor J-Boy. Isa po 'to sa mabutihing kaibigan ko ho 'no, na sobrang ganda na po ng resulta, nagkaroon na po ng sasakyan, nakatira sa isang magandang condominium unit. Dati po siyang fast food crew sa Jollibee. Imagine niyo, 'di ba? Nakakapogi, Millionaires Club member na. O isa pa si Miss Abby Serrano, si Mentor Abby Serrano, former call center agent, 'di ba? All walks of life pwede dito. Naging Millionaires Club member, was able to travel to different countries, nakukuha na yung mga pangarap sa buhay paunti-unti, nagkaroon ng sasakyan, and a lot more. Ano pa, ito sa mga OFW ho, isa po 'to sa may pinakamagandang glow up na nakita ko. Dati walang brace, walang kilay, ngayon may kilay na, tingnan niyo nga naman. O sa mga OFW na nanonood, 'di ba sunog na kilay mo, stressed. Pero tingnan niyo, naging milyonarya because of a wonderful business. Imagine niyo in less than, a year or more than just a year naging Millionaires Club member. Dating OFW full-time yung business, oh. Dati grabe ang sipag-sipag magtrabaho. Kahit anong trabaho kasi gawin hindi talaga yan kikita ng malaki. Ngayon sobrang ganda ng glow up si Miss Sauda Guro naman. And isa pa po sa mga, magandang glow up na nakita ko, ito manager na ho 'to. Malaki na po sinesweldo po niyan. Pero nag-project high pa rin po. Kasi bakit? Nakita niya hindi habang buhay yung posisyon niya sa trabaho, mapapamana niya po sa mga kamag-anak niya or sa mga anak niya. Ayan si, Mentor, Michael, Merto naman ho 'no, 'yan. So guys, alam ko na sasabihin ninyo, ang ganda po, grabe nakaka-inspire. Ang kaso problema po namin pera. Tama, 5 years ago yan yung problema mo, tama ba? Yan yung sinabi mo 'di ba 2020, 5 years ago problema mo pera, tama ba? Tama. Ngayon 'di ba nakasali rin naman kayo, wag niyo isipin na yung mga prospects po ninyo o yung mga kayo na mga nandito po nakikinig ngayon na mga hindi pa po officially member, na pera ang problema. Ang tunay po na problema yung mindset po natin pagdating sa pera. Kasi even ako ho, when I was first involved, unang naimbitahan dito, unang nakita ko 'to, hindi ko po nakitang gagawin ko 'to kasi ang tingin ko, problema ko pera. But the truth is hindi pera problema. Ang problema, the way you think about money. Wala pong mahirap, marami lang mahirap mag-isip. Tama, mali? Tama, mali? Hindi po problema ang pera. Marami lang ho iniisip na ang problema pera. Paano naging problema ang pera? Na kung ang pera kayang solusyonan na halos lahat. Tama ba? 'Pag may pera ka puwede kang afford ma-send mo sa eskuwelahan yung mga anak mo into better schools, like Ateneo, De La Salle, UP, PUP. Bakit PUP? Adamson, University of Asia and the Pacific International School. Pero 'pag wala kang pera, 'di ba public school lang. Kaya yung anak mo sipunin kasi bakit mga katropa niya, mga kaibigan din sipunin din. Walang breed. So, ikaw 'di ba na nakikinig ngayon, money is not the problem, it's the way you think about money that's the problem. So 5 years from now or 10 years from now, 'di ba 2020 problema mo pera, 5 taon na po nakakalipas during the pandemic, pinoproblema mo pa rin pera. 'Pag wala ka pong gagawin, hindi ka po decision, no decision, wala pong action. Lahat ng bagay po nagsisimula sa desisyon. When I say na lahat ng bagay nagsisimula sa decision, it only means one thing. Pag-abroad mo, dinesisyonan mo 'yan. Sinabihan mo sa sarili mo gusto mo ng mag-abroad kasi, gusto mo ng kumita ng mas malaki. Nagkataon ang nakikita mong solusyon is pag-a-abroad, hindi mo pa 'to nakikita. Ngayon thankful ka na kasi nakita mo na 'to kasi may solution na. Amen? Agree? Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po Ama, inshallah. Lahat na binanggit ko na lahat ng santo at mga Diyos, baka magtampo kayo, okey? So, decision po ang kailangan po natin. You are the script writer of your life. Bakit? Guys, tatlong klase ng tao na nanonood ngayon. Sino ka? Number one, pwede kang maging the movie goer. Ikaw lang yung nanonood ng pelikula ng ibang tao. Ikaw lang yung taong nakikinig or tinitingnan na, "Ay grabe yun, action star yun, ang lupit naman nun, oh. Uy, ang pogi naman nun, ang ganda naman nun, ang galing naman ng speaker." Ikaw yan, movie goer ang tawag sa'yo. Wala kang ibang ginawa kundi magbigay lang ng opinyon.
So, sino ka dito sa tatlo? Eh, kung ikaw ang scriptwriter, eh, anong gagawin mo? Ikaw ba gusto mo ikaw lang yung tao na nakaka-admire lang? Oo, ang ganda nga, ang galing nga nun, eh, gumanda buhay nun. Ikaw ba yung taong gusto mo maging gano'n? Or gusto mo maging ikaw yung actor? Ito yung mga, showman, ito yung mga, ah, sila actually yung nadidiktahan, pero at the end of the day, bayad ka pa rin, tama? They are the star of the show, sila yung bida. Eh, ikaw anong gusto mo? Maging bida-bida? Maging bida-bida na lang pero hindi naman talaga bida o kontrabida, sino gusto mo? Or gusto mo maging actor, scriptwriter? Ikaw na gumaganap, ikaw pa nagsulat ng buhay mo. Ngayon na nakita mo 'to, sinong gusto mong maging? What would you like to become? Ganyan pa rin? Come to think of it, isipin mo, ilang taon ang nakakalipas? Ilang pera na yung dumaan sa'yo? May nabago na ba? About time to make a decision. Kasi things just do not change. Tayo po yung nagbabago. Circumstances doesn't happen. Yung choices po natin sa buhay ang nagbibigay o nagdi-dictate sa ginagawa po natin. Kasi pwede mong sabihin, wala akong pera, wala akong oras, hindi yan ano ko, hindi yan linya ng trabaho ko. Guys, I also graduated information technology. This is not my cup of tea. Sinabi ko rin yan walang oras. Okay, sige, wala kang oras. Anong gusto mo? Wala kang oras, wala ka ng pera, o gusto mo lagyan 'to ng kaunting oras para magkaroon ka ng pera? Ito yung mga possible reasons mo. Wala akong oras, eh, wala akong pera, eh. Hindi ko yan kayang gawin kasi hindi 'to parte ng trabaho ko, eh. Not my line of job. Sa madaling salita mga kapatid, 'pag marami ka pa pong excuses, kahit ano ilatag po sa'yo na oportunidad, ang sasabihin mo palagi, wala, excuses, or simply success is not for you. This is the right time for you to literally change the way you think. So binibigyan ko kayo ng pagkakataon para magbago yung buhay ninyo. Bakit, ladies and gentlemen? Yun din naman sinabi ko dati, wala akong oras. Pero ang totoo po niyan, may oras po tayo. Hindi niyo lang po napapansin, sa 24 hours mo, nagbabrowse ka lang naman ng mga walang kwentang video sa Facebook, sa timeline mo. Agree? Guilty po kakaramihan po dyan. Tama ba? Tama ba? O sunod, walang pera, nakakautang po nga tayo, nakakadiskarte nga po tayo pag Christmas eh. Pag New Year, 'di ba, nakakahanda po tayo. Pag birthday po natin, 'pag gusto natin maghanda, gaganapan po talaga natin 'yan. Bakit yung mga bagay na hindi po sa'tin magbibigay ng long-term money, hindi natin kayang gawan ng paraan? Pero yung mga bagay na puwede po sa'tin magbigay ng long-term at kaya po natin gawan ng paraan o magbigay po sa atin ng long-term result, bakit hindi natin kayang gawan ng paraan? Birthday, isang event lang po 'yan. Yearly naman po 'yan, magbi-birthday ka. Itatak niyo 'to itatak niyo po 'to sasabihin ko, gusto ko tumatak po 'to sa inyo. Ang pagod, ipahinga mo, maya-maya wala na 'yan. Ang puyat, itulog mo 'yan. Maya-maya hindi ka na puyat, naka-rest ka na. Ang gutom, ikain mo, maya-maya wala na 'yan kasi busog ka na. Pero ang kahirapan ho, ipahinga mo, itulog mo, ikain mo, kung hindi mo 'yan masolusyunan, andiyan ka pa rin diyan. So, anong desisyon na gagawin mo? So, I hope na may natutunan kayo kasi ang greatest reward from Project High wasn't literally the money, it was the transformation. So, the transformation po na nangyari po sa akin, kasi ang gagawin po ni Project High sa'yo, papapugiin ka, papagandahin ka, papaseksihin ka, papayamihin ka, ma-achieve mo lahat ng bagay na gusto mo, maging magaling na effective communicator ka, maging magaling na business person ka, kumita ka ng malaki, pumaldo ka, makapag-for good ka, matulungan mo nanay tatay mo, makapag-uwi ka ng for good, makaalis ka ng paycheck to paycheck, maging hindi ka na black sheep ng pamilya mo, maging asset ka ng nanay tatay mo, maging proud na sa'yo ang nanay tatay mo, maging isang maganda at matinong mamamayan ka sa mundong 'to. So ladies and gentlemen, that's our, Meet Your Future. So maraming salamat ho sa pag-attend po ninyo sa ating event ngayong gabi.